Ini-expect natin ngayon, matatapos na ang ating bakod. Yes, yan ang target natin. Kasi wala pa talaga tayo natatantusan sa ating mga checklist eh. Pero ganun talaga, basta tuloy-tuloy lang, matatapos din. Kaso minsan, hindi talaga natin nahihit ang target kahit ginawa natin ang best natin. Ginabi na kami. Hindi natapos ang pong pagpabakod pero natapos namin yung side na to. Okay, ngayong araw, exciting na araw ngayon kasi ini-expect natin ngayon, matatapos na ang ating bakod. Tama ang narinig nyo, possible na matapos na natin ang fence ngayon kasi iilang side naman na eh. So ito daw yung magandang karakteristik ng magandang fence, di ba? Pag ay tinignan mo, isang poste lang yung kita mo. Ganyan. Ibig sabihin, tuwid na tuwid yung fence mo. Ha? Ito dito, yun o. Unahin lang namin na ring nasa bangin na side. Iangat na lang namin ito pansamantala. Iwanan na lang namin yung lumang hagwire sa baba para salyado pa rin ang farm mula sa mga aso at kung anuman. Nagmukha tuloy valuable net itong aming bakod sa side na ito dahil nakalutang. Pero may plano ako dyan kung paano i-reclaim. Medyo mabagal na process pero unti-untiin natin. Di naman nagmamadali eh. Pero for the meantime, ganun muna. Nakalutang siya. Pupunuin din natin kahit paano ng organic matters. Lalagyan din namin ng mga barbed wire na nakalutang. Para pag-reclaim natin, andito na ang ating bakod. Pati isa pa, magsiserve din siya as label. Dumiretso na sila sa kabilang side. Ako naman ay bumalik sa kubo para magluto. May baon kami fried chicken. Ang lulutuin ko lang ay kanin at saka noodles. Pampadulas baga. Nang matapos ang aking pagluluto, walang radyo eh. E di back to basic. Narinig naman ako at naunawaan. Nagtimpla din ako ng juice para refreshing. Baka may pumuna na naman ng aming pagkain. Very decent na yung meal na yun ha. Di naman pwedeng araw-araw ay crispy pata, lechon at kung ano. Doon lang tayo sa mga katotohanan. At ang palaging totoo, ang aming siesta time. Hindi yan mawawala. Baka tatangkad pa tayo. Mga 20 minutes lang. At ito na nga ang problema. Sa work area natin ngayong araw, ang mga wire sa gilid, nakababa. Nakalapat sa bakod natin. At ang masama, ang daming live wire. Kaya ngayon, may baon kami electrical tape para ma-ensure na hindi kami makukuryente dito. Habang tinatapos nila ang pagpuposte, tinayos ko ang linya ng kuryente. Itinaas ko at itinali sa mga puno. Naging maingat ako na tingnan muna ang wire bago hawakan. Sa mga makikita namin live wire, ay lalagyan natin ng electric tape. Okay na yung wire natin. Hindi natin concern yan. Patapos na rin yung ating mga poste. Isa, dalawa na lang, and then yung H-brace. May bungo na saging naman na nakaharang sa lalagyan natin ng bakod, as in gitna. Kaya tanggalin natin ang bungo dahil magsasanhi ito ng damage sa ating bakod kapag lumaki ito. As in, iangat ito ang bakod natin. Isi-set up natin ang huling H-brace natin. Kaya tinapyas ko ulit ang punso dine at napakataas ga. Para level naman kahit paano. Hindi naman need na level. Para lang hindi abrupt ang pagtaas at pagbaba ng ating bakod. Bakit ba kasi ang daming sulok na rin lupa na nabili namin? Ay 8 naman eh. Kaya ang daming muhon, ang daming H-brace, ang daming poste. Hindi, joke lang. Okay lang yan. Embrace the imperfection. Lalo na sa mga projects natin. Pagsiset up na ng hagwire mula sa lumang lugar, itatawid natin sa bago. At ito ang akala naming mabilis na. Sobrang tagal pala. Una, ang daming mga weeds na kumakapit sa hagwire. Mahirap hilahin. Pangalawa, ang daming puno. Kasi imbes na tuwid ang hilahan, ay paliko-liko pa. Tapos itong sa bungad, kinain na ng katawan ng puno ang hagwire. Kaya pinutol pa namin at nirepair ang parts ng hagwire para maganda pa rin siya sa hila. Tapos nung naghihila na, nakailang pabalik-balik ako sa napakahabang side nito para ensure na even ang paghila sa hagwire. At nakakapagod yun. Parang naka 20,000 steps ako ngayong araw ah. Grabe ba? Pagpapako pa na napakarami din naman. Ito yung bago ko na-discover sa paggamit ng Unil. Kasi pag ito, daliri yung gamit mo, mataas yung chance na mapukpok ka. So gumagamit kami ng pliers para panghawak ng Unil, hindi mabugbog yung kamay. Tapos, pag nilulubog siya dito, hindi dapat pala siya yung maiipit yung ating hagwire. Ganyan lang. So, ang purpose niya ay dalawa. So, pag kailangan mo siya alisin, madali. Pangalawa, kasi pag nagre-retentioning ka, pag naglousy yung fence mo, pwede kang mag-retention at madali mo siyang matatanggal. So, paano ba magtanggal ng U-nail? Gamit ka lang ng isa pa. Yun. Natanggal mo na yung U-nail. At dahil maraming puno ng nyog sa side na ito, hindi rin natin pwedeng iwan na walang barbed wire sa itaas ito. Kaya hinabol na rin namin. At pagkatapos, yun na nga, ginabi na kami. Hindi natapos ang pagbabakod. Hindi namin in-expect na ganun kami katagal sa side na ito. Grabe. Pero okay lang yan, matatapos din ito soon. Ilang session pa kaya. Yun lang, peace.